Mukhang handa ng walisin nitong Barangay Ginebra itong Meralco Balls dahil 2-0 na yung kanilang lamang. Kaya abangan na lang natin kung ano ang gagawin nitong Meralco Balls para makabawi pa dito. Dahil sa ngayon, in fairness, nakita natin maganda nilaro ni Allen Durham, pero sa bandang huli ganun pa rin ang resulta. Hindi nila napigilan itong si Justin Brownlee, at ang nangyari nga si Brownlee as usual, nakita natin siya nag-deliver para dito sa Barangay Ginebra. So ngayon, itong San Miguel at SMB mukhang sila maghaharap sa semifinals. Parehong 2-0 na sila at parang guaranteed na isang SMC team ang papasok sa finals dahil dito sa naging format dito sa PBA. So 2-0 na sa San Miguel versus Converge, 2-0 na rin versus itong Meralco versus Ginebra. Ngayon, kinakailangan siguro kung ang Meralco gusto pang makasurvive talaga dito, kinakailangan talaga na masigpit na nila ang depensa dito kay Justin Brownlee. Alam naman natin na sa kanya talaga umaasa ngayon ng Barangay Ginebra at sa kanya sabihin natin nag-uumpisa at natatapos yung opensa nila. Kinakailangan naman sa panig ng Ginebra, tumulong yung ibang local performers, at ito inamin ni Coach Tim Cone na hindi sila pwedeng umasa lagi kay Brownlee. Kaya kinakailangan ngayon ang Barangay Ginebra, sinabi ni Coach Tim, na sa susunod na laro ay makakakuha sila ng contributions sa iba't ibang players. Dahil syempre sa Game 3, survival na yan para sa Meralco Balls. Kaya ang gagawin yan ay magkakaroon sila ng mas matinding depensa kay Brownlee. Kaya ang gagawin nila ngayon sigurado ay magkakaroon sila ng adjustment sa depensa. Kaya sinabi ni Coach Tim Cone, nasa local players tayo ng Ginebra para siguraduhin na kung medyo magdo-double team ang Meralco dito kay Brownlee, ay magugwardyahan nila yan. Kaya abangan natin kung anong adjustment na gagawin ng Ginebra. Hindi kinaya ng Converge Fiber Excess itong San Miguel Beer dito sa kanilang laban. At ngayon ang SMB ay nakita natin parang lalong lumakas nung nandyan ito si EJ Anosike dahil nagkaroon sila ng isa pang low post threat. Kaya dito natin masasabi talaga na nag-iba ang laro ng San Miguel Beer. Yun nga lang, katulad ng Game 1, nag-struggle talaga sila dito sa Converge Fiber Excess. In fairness sa Converge, kahit nung na-injure si Justin Arana, ay lumaban talaga sila. At ginawa nila ang lahat para makasubok na tumabla. Pero talagang na-overcome sila nitong si Junmar Fajardo at si EJ Anosike. Nakita rin natin dito na ito pala si EJ Anosike ay meron ding 3-point shot at may 4-point shot pa. So ibig sabihin hindi lang siya inside player. Kaya dito natin makita na well-rounded import ito si Anosike. At yan ang magiging bentahe ng San Miguel Beer kapag sila ay makaabante dito sa semifinals. At malamang makaharap nila ay Barangay Ginebra dahil 2-0 na rin ang lamang nito kontra dito sa Meralco Balls. Alam natin na nag-split itong Ginebra at San Miguel dito sa kanilang unang meeting, pero si Jordan Adams pa ang import ng San Miguel Beer noon. Kaya abangan na lang natin kung anong magiging resulta nito at kung anong adjustment ang gagawin ng dalawang koponan. Sa panig ng San Miguel Beer, kinakailangan siguro mag-adjust ng konti si CJ Perez dahil parang ever since nung si EJ Anosike naging import ng San Miguel, medyo bumaba ang production nitong si CJ Perez dahil parehong nasa low post itong si Anosike at si Fajardo at masyadong nakaklag yung lane kaya nahihirapan na siyang umatake sa loob. Kaya abangan na lang natin kung may adjustment na gagawing bago itong si Coach George Gallant dahil para naapektuhan yung production ng mga locals nung dumating itong si EJ Anosike. So sa ngayon itong San Miguel Beer 2-0 na kontra dito sa Converge Fiber Excess. Kaya malamang Barangay Ginebra na ang kanilang makakatapat kung matalo ng Ginebra ang Meralco. Mapipilitang maglaro ng walang import itong Rain or Shine Elasto Painters pagkatapos na lumabas doon sa findings ng mga doktor na mayroong corneal tear doon sa mata nitong si Aaron Fuller, yung kanilang import. So sa ngayon sinabi ni Coach Yeng Giao na dahil hindi maglalaro, sinabi ng mga doktor na hindi pwedeng maglaro si Aaron Fuller, ay magkakaroon ito ng import change ang Rain or Shine. So naging delikado at naging sayang yung sitwasyon ng Rain or Shine. Sila ang number 1 seed. Ang ganda sana ng takbo ng kanilang konferensya. Kaya lang dahil nga dito sa tinamaan ditong mata ni Aaron Fuller, natalo Rain or Shine sa Game 2 at ngayon si Aaron Fuller hindi na maglalaro sa Game 3 at mapipilitan silang kumuha ng bagong import sa Game 4 at malamang yan ay maging must-win situation na dahil syempre sa Game 3 kung wala kang import, dehado ka. Kaya sa ngayon masasabi natin na
Ang sama nung nangyari dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kaya ngayon titignan natin kung magkakaroon ng ibang adjustment si Coach Yeng Guiao dahil mapipilitan silang maglaro ng All Filipino. Kaya dito masasabi natin talaga na itong PBA dapat ay imbestigahan itong mabuti, pero sa ngayon sinabi ni Coach Yeng Guiao ay wala daw reaction ang PBA dito sa request niya na imbestigahan itong nangyari dito kay Ian Sanggalang at dito kay Aaron Fuller. Kaya naiintindihan natin na naging very disappointed si Coach Yeng Guiao ngayon dito sa naging sitwasyon. At alam na din naman natin ang sinasabi nga ng mga fans, kung baligtad kaya nangyari, kung SMC player kaya ang natamaan ng isang player mula sa independent team, baka mas mabilis pa sa alas 4 na nag-react itong si Commissioner Willie Marcial. Kaya dito natin naabangan kung anong magiging sitwasyon dito. At sabi nga ng iba, ito na naman ang isang puweba talaga na ang PBA daw ay bias talaga para dito sa SMC. So abangan natin. Sa ngayon, itong mga PBA teams ay abala dito sa playoffs, pero alam natin na yung ibang mga teams ngayon ay magkakaroon ng mas malaking tsansa na mag-revamp, lalo na yung mga eliminated na. Dahil syempre, exempted na sila pagdating dito sa mga trade deadline na inimpose ng liga. Kaya ngayon, ang titignan natin magkakaroon ng trade dyan malamang itong Terra Firma Jeep. Dahil sila syempre, yung maraming sabi na natin na kinakailangan ayusin dito sa kanilang lineup. At po pwedeng magkaroon ng trade itong Terra Firma kasama itong Northport Batang Pier. Sa ganitong klase, pwede natin makita kung ito si Christian Stan Hardinger ay hindi napabalik dito sa Pilipinas at mag-a-abroad na. Pwedeng kunin ng Terra Firma itong si JM Calma na maging center nila, at ang ipapalit naman dito sa Northport Batang Pier ay pwede itong si Wami Tiongson, o kaya naman ay pwede itong si Aldrich Ramos, o kaya baka isang second round pick. Depende yan sa magiging usapan nila. Or pwede rin naman itong Terra Firma makipag-trade dito sa Phoenix o kaya Converge o iba pang kuponan. Maraming option ng Terra Firma, at sa tingin nga nung iba, dapat itong Terra Firma subukan man lang na maging competitive katulad nitong Blackwater Bossing. Alam natin nga, binigay ng Blackwater Bossing si Reynang Batak, pero sinusubukan talaga nila na mag-compete. Nakita naman natin yung nilalaro nila dito sa Governors Cup. Nagkataon lang na mas mataas ang quotient ng index, kaya yan na nakapasok sa semis. Pero sa ngayon, masasabi natin na itong Terra Firma Jeep talaga, sinayang nila ang pagkakataon dahil tinrade nila itong si Isaac Go, si Stephen Holt para dito kay Pringle at kay Christian Stan Hardinger. Kaya ngayon, sabi nga nung iba, dapat itong Terra Firma ipakita naman na may respeto sila dito sa mga fans at mag-compete naman at pagandahin kahit papano yung kanilang lineup para maging mas competitive sa PBA. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Nalinda family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Enju, Jonel Alagon at Celino Valles family, Malyari Mascarinas, kay Jesse Santos. Binabati din natin si Junjun Angie Patpat at B-Boy Matas, si Mitch Bagares, si Michael D, Alicia Garcia, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Michael D, Anthony Alon family, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Lolito Kakayon.